Tayo po'y pinalad na muling makakausap ang maituturing na nating suki. Suki po ng palatuntunan sa katauhan po ng bagong miyembro ng minority group sa Senado, si Senator Ronald De La Rosa. Senator De La Rosa, good morning po. Johnny Bañez, Judith Estrada Larino po. Live na po tayo sa DWIC, LU Channel 23. Sen? Yes, good morning John at Judith at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa ating lahat. Morning Apo. po. Maraming salamat po sa pagkakataon, Senator De La Rosa, na makamusta po kayo at muling makahingi ng mga reaksyon ninyo sa mga naglalakihang balita na ikangay sumasalubong sa atin sa bawat araw. Pero bago yan, kamustahin ko po muna kayo, Senator De La Rosa, sa inyong bagong pwesto ngayon. From being chairman ng ilang committee, na relegate po kayo, sorry to say this, na nasa majority group kayo after ng Rigudon sa mataas sa Kapulungan. Kamusta na po kayo, Senator? Okay lang, John. Tanggap naman natin yan. No? That's a reality in the Senate. Anytime, magkakaroon ng change of leadership. So, if you don't belong to the majority, automatically you become to the minority. You become a member of the minority bloc. So, ito ngayon, being a member of the minority bloc, yun lang. We have to fiscalize everything. Kasi yaman talaga ang role ng minority, no? Fiscalizer yan sa Senado. So, yun po ang ating gagampanan ngayon. And medyo hinay-hinay mo na sa lakad. Mukhang nag-exercise ka. Ka-jogging ka ba? Nag-walking. Nag-walking ako dyan. Walking. Okay. Kaya hinto muna. Alright. Hinto muna kasi baka isipin ng mga nakikinig sa atin eh. Ibang may dating ng something ano mo dahil hinihingal ka eh. Anyway. Ayan. Okay na, Sen? Ikaw ha. Excited yung iniisip mo ha. Hindi Wala, naman, hindi Sen. yun. Hindi naman. Babae itong kasama natin, Sen. Hindi ko lang. Anyway. Right. After mapunta sa minority group, ano na po ang mga aktibidad ninyo? Ngayong nagpapatuloy po pa rin kasi ng mga investigasyon kaugnay dito sa maanumalyang flood control project. Ano na po ang galaw ninyo? Dahil nga sinasabi nyo, fiscalizer. So tuloy pa rin ang ikangay buga at laban ng mga senador kahit nasa minority. Yes, tuloy pa rin. Hindi naman natatanggal lang yung power mo as sa chairmanship ng committee, no? Hindi ka na chairman, pero still, being a member of the Senate, you can participate in all the discussions, all the investigations that are taking place sa Senado. So, lahat yan, yung Ghost Project, yung flood control, tutuloy-tuloy na ating tayo participate dyan. Senator, good morning po. Si Judith Estrada Larino po ito. Senator, singit ko lang. Hey, Judith. May naibigay na po ba sa inyong komite? Or pwede ho ba kayong no way, ayoko yan. Pwede umayaw, tumanggi. Oo. So far no, yung hawak ko na committee dati nung nasa majority block pa ako ay yung Committee on Public Order and Dangerous Drugs at saka yung isang committee ng Civil Service, Government Organization and Professional Regulation. I was informed na yung Public Order and Dangerous Drugs ay kinuha na sa akin at ibinigay kay Senator J.B. Ercito. Oh, okay. At ito namang sa Civil Service, I am just waiting for the instructions kung ma-retain ba ito sa akin or merong kukunin ito sa akin in favor of any member of the majority. So, hintayin lang po ako kung anong mangyari. Right. Yung segue na kami with your indulgence, Senator De La Rosa. Yes, John. Binabanggit mismo ng Department of Justice na mukhang magiging witness na nila laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong dating si Police Colonel Garma. Any reaction on this, Senator? Wala na. Expected naman natin yan. No? Matagal naman yan nilang ginagawa, di ba? Matagal na nila yung plano. So, hintay lang tayo how these things will play out doon sa ICC. Hintay lang natin.
nagkaroon po ng postponement na bali mukhang mismong sa panig ng depensa ni dating Pangulong Duterte nang galing yung kahilingan na wag munang ituloy yung pagdinig. Okay po ba sa Yes, inyo to? Any reaction on that? Yes, kung depende sa determination ng defense lawyer ni Pangulong Duterte dahil the reason for the postponement was unfit to undergo trial daw. Mhm. So, yun siguro, baka may sakit yung matanda at hindi kayang mag-undergo ng trial. So, request yung defense lawyer na i-reschedule muna to a later date dahil siguro nga baka may problema sa health si Pangulong Duterte. Opo. Pero mukhang may conflict sa kahilingan ni Attorney Kaufman dahil ipinalo up niya na humiling siya ng interim release at pabalikin sa Pilipinas. Di ba parang kung hindi ka fit humarap sa pagdinig, di ba mas mahirap kang ibiyahe ng eroplano, Senator De La Rosa? Ano po tingin niyo doon? Wala pang problema yung biyahe kasi matulog ka lang naman sa aeroplano, hindi ka mag-iisip noon. Yun lang. Pero pag mag-trial, you will be bombarded with direct and cross examinations. So, stressful talaga. Mas stressful ang trial kaysa magbiyahe. Nakahiga ka lang naman. Lalo na kung doon ka sa yung business class. Pwede ka pa mahiga doon, matulog. Makapag-relax pa, Senator. Kapag relax, opo. Sen, paki-describe mo nga sa akin ano itsura ng business class. Ano ba nun? Pwede kang humiga. Pwede kang humiga yung makita mo naman yan sa mga post sa Facebook, no? Oo. Kasi nung pwede muling kang bumiyahe humiga. ko na 13 hours, hirap na hirap ako kasi hindi ko man lang ma-stretch yung paa ko eh. Kasi sa maikling lang ako napasakay. Anyway, so ano ina-expect natin? Balik ulit ako sa Senado with your indulgence, Senator De La Rosa. Ano ina-expect natin sa mga susunod na araw? Kung masusundan pa itong mga pagdinig na to at yung mga bagay na tinatalakay nyo, nga pala, mukhang may tendency ibalik o buhayin yung impeachment laban kay VP Sara. Any comment on this, Senator De La Rosa? Wala yan. Nasa plano na nila yan talaga. Tutuloy nila yan. So, we are expecting na i-refile nila yan next year. Sige lang, tingnan natin. Tingnan natin kung anong mangyari. Alright, meron pa po ba kayong pagkakataon na nakausap ang ama at itong mga magkakapatid na Duterte sa mga nangyayari ngayon, Senator De La Rosa? Wala kaming napag-usapan, no? At si President Duterte mahirap makausap dahil maraming restrictions daw doon sa loob. Hindi nga makapasok kung hindi ka yung family member, no? So, kikibalita lang tayo kung anong ibabalita ng mga nandoon sa dahig. Yun lang ang ating nasasagap na informasyon. Po. Yung bang huling pagpunta nyo doon, hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng personal, Sen? Sino? Ano? Nung nagpunta kayo sa Dahig, nakapag-personal kayo na usap ng dating Pangulo at kung nagkaroon man, ano po ang mga bilin niya, pangayag niya? Hindi ba ako nagpunta ng Dahig dyan? Hindi ako ba? nagpunta ng Dahig. Okay, sorry. Oo. Kala ko nakasingit kayo papuntang Dahig before Pala. Right? Wala, hindi ako nakapunta. Plano ka ba, Wala ka Sen? bang planong mag-business class papuntang Hague? Ay, nako, Davao nga lang, mas mura yung business class. Hindi nga ako sumasakay ng business class dahil pareho lang naman ang dating ng eroplano. Pag landing ng eroplano, Yun lang. business class or economy, pareho lang kayong bababa sa eroplano din. So, sabay-sabay kayong dumating, di ba? Bakit mag-extra gasto ka pa dyan sa business class? Pareho lang naman ang dating, parehong oras. Alright. Okay, Sen, baka meron kang karagdagang mga mensahe at mukhang naabala ka namin ng gusto. Nasa inyo po ang pagkakataon dahil maraming mga isyong nangyayari at posibleng mangyayari pa sa mga susunod na araw. Sen, go ahead. Yan, yung aking pakiusap sa ating mga kababayan na tumulong kayong maging vigilant
dito sa mga ginagawang investigasyon. Huwag niyong hayaan na ito'y malibing sa limot lamang afterwards. Kailangan diinan natin ito dahil napakalaki pong anomalya ito at hindi po pwedeng palalagpasin. Involved po dito yung future generations ng mga Pilipino na nalilibing sa utang. Grabe kalaki na ng utang ng ating gobyerno at yun pala ay pinatatalo lang sa kasino nitong mga corrupt na mga opisyalis na ito. So, huwag natin itong tatantanan na magmatyag kayo, magmonitor kayo dahil lahat tayo dito involved, lahat tayo dito biktima. Whether or kung saang political side ka, lahat tayo dito tinamaan being Pilipino. So, yun na po ang pakiusap ko dyan sa ating mga kababayan. Paul ko lang, anong reaksyon ninyo? Mukhang ginugroom si dating PNP General at Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission. Okay ba sa iyo ito? Welcome sa iyo, Senator. Maganda po yan. I know him to be a person of courage, integrity, and loyalty. Yung si Mayor Magalong na yan, humahanga po ako sa kanyang professionalism at yan ang tao na hindi mo makukurap. Talagang titindig yan para sa katotohanan. Hindi po yan nakukurap. I can just recall nung siya yung chairman ng board of inquiry doon sa Mamasapano Massacre. I was a member of that committee. Siya yung boss ko. Under niya kami at nakikita ko yung panindigan niya na talagang kahit anong mga discouragement na pinaparating sa kanya para hindi idiin yung dating Pangulong Pinoy, Pangulong Aquino, because of commander responsibility, din hindi siya natitinag. Talagang nilabas niya yung findings na nakikita namin doon sa aming pag-iimbestiga. So, yun na. And? Ng Pilipino sa investigasyon na yan kung siya ang mag-head. Right. Senator, panghuli na lang, pinapakamusta po kayo ni, kilala nyo ba to, Dr. Lawrence Asierto? Dating ko yan. Dating kumsik ko yan sa public order and dangerous drugs. Pero hiwalay mo na kami ngayon. Hiwalay mo na. Hiwalay kayo. Good morning daw po, Opo. Senator. Buti maaga kayo nagising. Sabi ko naman, maaga kayo nagigising palagi. Alright. Salamat po. Sige, salamat ha. Salamat sa inyo. Salamat. Okay, salamat, Senator. Ingat. Tuloy mo na yung Ingat po exercise. Thank you po. Good morning. Ingat. Good luck. Yan po, mga kabalitaktakan, ang suki na ng palatuntunan ito, si Senator Ronald De La Rosa.